Ganito ang sabi ng Panginoon, ang kapayapaang hinahanap mo ay hindi matatagpuan sa ingay ng mundo, hindi sa mga pangakong paulit-ulit na nabibigo, at hindi rin sa mga taong pinaniniwalaan mong magbibigay ng katiyakan. Ilang gabi ka nang nagigising na pawisan, nagtataka kung may bukas na mas mabuti. Ngunit ang totoo, ang bigat sa dibdib mo ay hindi nawawala kahit gaano karaming plano ang hinahabol mo. Nakatingin ka sa salamin at nakikita mo ang pagod na hindi kayang takpan ng ngiti, at sa lahat ng ito may tinig na tila bumulong. Hindi mo makikita ang kapayapaan sa kanila dahil ako lamang ang may hawak nito. Ngunit hindi ba't iyon ang masakit? Sinubukan mo ng lahat. Sinubukan mong baguhin ang sarili. Sinubukan mong magtiwala sa mga tao. Sinubukan mong kontrolin ang mga pangyayari. At sa huli, ikaw pa rin ang naiwan na sugatan. Akala mo kapag may pera, tatahimik ang puso. Akala mo kapag naayos ang pamilya, mawawala ang takot. Akala mo kapag natanggap ka ng mga tao, doon mo mararamdaman ang tunay na halaga. Pero bakit? Kahit lahat ng yun ay nakamtan mo kahit saglit, parang hungkag pa rin ang loob. Sapagkat may lihim na ayaw mong harapin, ang kapayapaan na hinahanap mo ay hindi kailanman maibibigay ng mundong ito. Nakita mo na kung paano sila mag-alok ng kasiyahan, mga sandaling kaligayahan na agad nauuwi sa pagkabalisa. Nakita mo na kung paano sila magbigay ng pangako, mga salitang naglalaho kapag dumating ang bagyo. Ang mga bagay na umalipin sa iyo ay hindi nawawala, bagkus lumalalim habang hinahabol mo ang ilusyon ng katahimikan, at narito ang katotohanan na mahirap tanggapin. Habang patuloy mong hinahanap ang kapayapaan sa mga kamay ng tao, mas lalo kang lumulubog sa kawalan. Dahil ang tao, gaano man siya kabuti, ay hindi makakayang punan ng bitak na nasa iyong kaluluwa. Ang mga bagay na hawak mo ngayon ay maaring mawala bukas. Ang kapangyarihan ng mundo ay mabilis maglaho, at ikaw na kumakapit dito ay mananatiling uhaw. Ngunit pakinggan mo, may tinig na humahawi sa ingay. Tinig na hindi matitinag ng galit ng panahon. Tinig na kayang ipatigil ang unos na umaalipin sa iyong isip. Ang kapayapaan ay nasa akin, sabi ng Panginoon. At sa isang iglap, lahat ng iyong iniisip na kailangan mong gawin upang makahanap ng pahinga ay biglang nawala ng halaga. Sapagkat siya mismo ang kapayapaan. Hindi kanya iniaalok bilang bagay, kundi siya mismo ang handog. Ikaw na matagal nang nagtatanong, bakit ako hindi matahimik? Ikaw na pilit ikinukubli ang sugat sa likod ng matapang na mukha. Ikaw na paulit-ulit na sinasabi sa sarili mong okay lang ako, kahit gabi-gabi ay bumubuhos ang luha. Ngayon, tinutuligsa ka ng mismong salita ng Diyos. Hindi mo kailangang patuloy na magpanggap. Hindi mo kailangang patuloy na hanapin sa iba ang hindi nila kayang ibigay. Sapagkat ang kapayapaan na iyon, ang kapayapaang hindi kayang hipuin ng takot, ng pagkabigo, ang pagkakait ay nasa kanya lamang, at dito ka dapat mabigla. Ang kapayapaan na iyon ay hindi iniaalok bukas. Hindi rin sa sandaling dumating ang perpektong oras. Ipinahahayag niya ito ngayon. Habang pinapakinggan mo ang mga salitang ito, ang mismong presensya ng Diyos ay kumakatok sa pinto ng puso mo, nagsasabing, ako ang kapayapaang matagal mo nang hinahanap. Kaya ngayon, wala ka ng dahilan para magpatuloy sa ilusyon. Hindi mo na kailangang takpan ang pagkabalisa sa likod ng abalang araw. Hindi mo na kailangang maniwala na ang kapayapaan ay darating lamang kapag naayos na ang lahat. Ang Panginoon mismo ang nagsasabi, nasa akin ang kapayapaan. Lumapit ka at matatagpuan mo ito, at dito nagsisimula ang pagyanig sa iyong kaluluwa. Dahil ang tanong ay hindi na kung may kapayapaan ba para sa iyo, sapagkat malinaw na mayroon. Ang tanong ngayon, handa ka bang iwan ang lahat ng huwad na kapayapaan upang yakapin ang tunay na kapayapaan na siya lamang ang makapagbibigay? Ganito ang sabi ng Panginoon, ang kapayapaang hinahanap mo ay hindi matatagpuan sa ingay ng mundo, hindi sa mga pangakong paulit-ulit na nabibigo, at hindi rin sa mga taong pinaniniwalaan mong magbibigay ng katiyakan. Ilang gabi ka nang nagigising na pawisan,
Nagtataka kung may bukas na mas mabuti. Ngunit ang totoo, ang bigat sa dibdib mo ay hindi nawawala kahit gaano karaming plano ang hinahabol mo. Nakatingin ka sa salamin at nakikita mo ang pagod na hindi kayang takpan ng ngiti. At sa lahat ng ito may tinig na tila bumulong. Hindi mo makikita ang kapayapaan sa kanila dahil ako lamang ang may hawak nito. Ngunit hindi ba't iyon ang masakit? Sinubukan mo ng lahat. Sinubukan mong baguhin ang sarili. Sinubukan mong magtiwala sa mga tao. Sinubukan mong kontrolin ang mga pangyayari. At sa huli, ikaw pa rin ang naiwan na sugatan. Akala mo kapag may pera tatahimik ang puso. Akala mo kapag naayos ang pamilya, mawawala ang takot. Akala mo kapag natanggap ka ng mga tao, doon mo mararamdaman ang tunay na halaga. Pero bakit? Kahit lahat ng yun ay nakamtan mo kahit saglit, parang hungkag pa rin ang loob. Sapagkat may lihim na ayaw mong harapin, ang kapayapaan na hinahanap mo ay hindi kailanman maibibigay ng mundong ito. Nakita mo na kung paano sila mag-alok ng kasiyahan, mga sandaling kaligayahan na agad nauuwi sa pagkabalisa. Nakita mo na kung paano sila magbigay ng pangako, mga salitang naglalaho kapag dumating ang bagyo. Ang mga bagay na umaalipin sa iyo ay hindi nawawala, bagkus lumalalim habang hinahabol mo ang ilusyon ng katahimikan at narito ang katotohanan na mahirap tanggapin. Habang patuloy mong hinahanap ang kapayapaan sa mga kamay ng tao, mas lalo kang lumulubog sa kawalan. Dahil ang tao, gaano man siya kabuti, ay hindi makakayang punan ng bitak na nasa iyong kaluluwa. Ang mga bagay na hawak mo ngayon ay maaring mawala bukas. Ang kapangyarihan ng mundo ay mabilis maglaho at ikaw na kumakapit dito ay mananatiling uhaw. Ngunit pakinggan mo, may tinig na humahawi sa ingay. Tinig na hindi matitinag ng galit ng panahon. Tinig na kayang ipatigil ang unos na umaalipin sa iyong isip. Ang kapayapaan ay nasa akin, sabi ng Panginoon. At sa isang iglap, lahat ng iyong iniisip na kailangan mong gawin upang makahanap ng pahinga ay biglang nawala ng halaga. Sapagkat siya mismo ang kapayapaan. Hindi kanya iniaalok bilang bagay, kundi siya mismo ang handog. Ikaw na matagal nang nagtatanong, bakit ako hindi matahimik? Ikaw na pilit ikinukubli ang sugat sa likod ng matapang na mukha. Ikaw na paulit-ulit na sinasabi sa sarili mong okay lang ako, kahit gabi-gabi ay bumubuhos ang luha. Ngayon, tinutuligsa ka ng mismong salita ng Diyos. Hindi mo kailangang patuloy na magpanggap. Hindi mo kailangang patuloy na hanapin sa iba ang hindi nila kayang ibigay. Sapagkat ang kapayapaan na iyon, ang kapayapaang hindi kayang hipuin ng takot, ng pagkabigo, ang pagkakait ay nasa kanya lamang at dito ka dapat mabigla. Ang kapayapaan na iyon ay hindi iniaalok bukas. Hindi rin sa sandaling dumating ang perpektong oras. Ipinahahayag niya ito ngayon. Habang pinapakinggan mo ang mga salitang ito, ang mismong presensya ng Diyos ay kumakatok sa pinto ng puso mo. Nagsasabing, ako ang kapayapaang matagal mo nang hinahanap. Kaya ngayon, wala ka ng dahilan para magpatuloy sa ilusyon. Hindi mo na kailangang takpan ang pagkabalisa sa likod ng abalang araw. Hindi mo na kailangang maniwala na ang kapayapaan ay darating lamang kapag naayos na ang lahat. Ang Panginoon mismo ang nagsasabi, nasa akin ang kapayapaan. Lumapit ka at matatagpuan mo ito at dito nagsisimula ang pagyanig sa iyong kaluluwa. Dahil ang tanong ay hindi na kung may kapayapaan ba para sa iyo, sapagkat malinaw na mayroon. Ang tanong ngayon, handa ka bang iwan ang lahat ng huwad na kapayapaan upang yakapin ang tunay na kapayapaan na siya lamang ang makapagbibigay? Ang kapayapaan na hinahanap mo ay nasa akin. Ito ang pahayag na dumadagundong mula sa bibig ng Diyos. Isang pangako na hindi lamang inukit sa pahina ng kasulatan, kundi nakaugat sa mismong puso niya. Sa lumang tipan, nang ang bayan ng Israel ay palipat-lipat ng tahanan, ginugupo ng mga digmaan, nilalamon ng pangamba, palaging may isang tinig na umaalingaw-ngaw, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Sa gitna ng pagkatapon sa Babylonia, nang mawalan sila ng lahat, lupa, templo, identidad, ibinigay ng Diyos ang kanyang pangako ng kapayapaan.
Hindi ka payapaang gaya ng mundo na nakasalalay sa sandaling katahimikan o sa pagtigil ng labanan, kundi isang kapayapaang lumalampas sa unawa ng tao. Kung babalikan mo ang mga awit, makikita mo ang pintig ng pusong umaasa sa pangakong ito. Sinabi ng salmista, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Ano ang ibig sabihin nito sa panahong iyon? Ipinahayag ito ni David habang siya'y napapalibutan ng panganib, itinugis ng mga kaaway at walang katiyakang mabubuhay sa susunod na araw. Ngunit sa gitna ng lahat, sinabi niyang wala siyang kakulangan. Hindi dahil sapat ang mga bagay na nasa kanya, kundi dahil ang Diyos mismo ang kanyang kasama. Ito ang bigat ng konteksto. Ang kapayapaan ay hindi ipinanganak mula sa kawalan ng problema. Ibinigay ang pangako ng Diyos habang ang kanyang bayan ay nasa ilalim ng matinding kaguluhan. Sa Jeremiah 29:11, ipinahayag niya, sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong pawang ikabubuti ninyo at hindi ikasasama, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ngunit huwag nating kalimutan kung saan ito sinabi, habang ang Israel ay nasa pagkakabihag, habang tila iniwan na sila ng Diyos, habang wala silang nakikitang bukas. Doon niya sinabi na may kapayapaan at magandang kinabukasan. Ngayon isipin mo ito sa simpleng salita, sinasabi ng Diyos, anuman ang kaguluhan sa paligid mo, hindi iyan ang may huling salita. Ako ang kapayapaan mo. Kaya't kung ang isang ama ay nag-aalala kung paano pakakainin ang kanyang pamilya, naroon ang pangako. Kung ang isang ina ay hindi makatulog sa kaiisip kung paano poprotektahan ang kanyang mga anak, naroon ang pangako. Kung ang isang kabataan ay nalulunod sa takot sa kinabukasan, naroon ang pangako. Hindi kailanman natali ang salita ng Diyos sa panahon ng kaginhawahan. Ito'y isinulat para sa mga oras ng unos. Isipin ang kasaysayan ng bayan ng Diyos. Paulit-ulit silang nahulog sa digmaan, pagkakabihag, pagkakawatak-watak. Ngunit sa lahat ng iyon, may paulit-ulit na tema. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi nawawala. Minsan ay hindi nila makita, minsan ay hindi nila maramdaman, ngunit ang Panginoon ay laging nandoon, naghihintay na sila'y bumalik sa Kanya. Ang kanyang pangako ay hindi lamang pampalubag loob. Ito'y paalala na ang totoong kapayapaan ay hindi produkto ng sitwasyon, kundi bunga ng presensya niya. Sa panahon ngayon, madaling isipin na ang kapayapaan ay darating kapag wala ng utang, kapag may matatag na trabaho, kapag ligtas na ang mga anak. Ngunit ang mensahe ng Diyos ay mas matindi. Kahit nasa gitna ka ng unos, maaari kang magkaroon ng kapayapaan dahil siya mismo ang iyong sandigan. Ito ang diwa ng pangako. Hindi niya sinabi na aalisin niya lahat ng problema bago dumating ang kapayapaan. Ang sinabi niya, ako ang kapayapaan, at kung minsan, iyon ang pinakamahirap paniwalaan. Paano ka magiging panatag kung wala ka ng makain? Paano ka magiging payapa kung ang digmaan ay kumakatok sa pintuan? Ngunit ito mismo ang misteryo ng Diyos. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nakadepende sa nakikita mo. Ito'y dumadaloy mula sa tiwala na siya'y tapat. Kaya't nangako siya kay David, nangako siya sa Israel, at ngayon nangako siya rin sa iyo, ang kapayapaan na hinahanap mo ay nasa akin. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para sa kanila noon. Ito'y para sa iyo ngayon, sa gitna ng modernong gulo, sa gitna ng mga balitang nagdudulot ng takot, sa gitna ng katahimikan ng gabi kung saan walang nakakarinig sa iyak mo. Sinasabi ng Diyos, hindi ka kailangang manatili sa pagkabalisa. Ako ang magbibigay ng kapayapaan na hindi kayang nakawin ng kahit anong problema. At habang iniisip mo ito, may pinto na bumubukas. Isang pinto ng pag-asa, isang pinto ng katiyakan, isang pinto ng kapayapaan, sapagkat ang kanyang salita ay hindi kailanman nagbabalik na walang bunga. Ang pangako noon ay nananatili hanggang ngayon. At dito sa harap mo, naroon ang paanyaya ng Diyos. Kung hahanapin mo ako, matatagpuan mo ako. At sa akin, matatagpuan mo ang kapayapaan na hindi mo pa nararanasan kailanman.
At dito nagsisimula ang mas malalim na katotohanan. Kapag isinasabuhay mo ang pangakong ito, hindi lamang katahimikan ang natatamo mo, kundi isang lakas na nagbubukas ng bagong pananaw sa bawat laban. Ngunit paano ito isinasabuhay sa gitna ng kasalukuyang unos? Iyan ang susunod na hakbang na dapat mong tuklasin. Kapag sinasabi ng Diyos na ang kapayapaan ay nasa Kanya, hindi ito pahayag na para lamang sa nakaraan, kundi isang buhay na salita para sa ngayon. Tingnan mo ang paligid. Ang mundo ay puno ng ingay. Balitang tungkol sa digmaan, krisis sa ekonomiya, lumalalang sakit at takot na walang katiyakan ang bukas. Maraming tao ang natutulog na may bigat sa dibdib at nagigising na tila hindi natapos ang bangungot. Maraming ina ang nagtatago ng luha habang inaasikaso ang kanilang mga anak. Hindi alam kung paano bubuhayin ang pamilya sa gitna ng kawalan ng trabaho. Maraming kabataan ang nakatingin sa hinaharap na may pangamba, iniisip kung saan sila dadalhin ng buhay na tila walang direksyon. Sa ganitong kalagayan, madaling isipin na ang kapayapaan ay isang bagay na imposible. Ngunit dito, pumapasok ang pangako ng Diyos na ang kapayapaang matagal mong hinahanap ay hindi nakasalalay sa ekonomiya, sa gobyerno o kahit sa sarili mong kakayahan. Tulad ng bayan ng Israel na dinala sa pagkakabihag, tulad ni David na itinugis ng mga kaaway, tulad ni Elias na tumakas sa disyerto. Ang Diyos ang nagbigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Hindi ito isang kapayapaan na naghihintay matapos ang bagyo. Ito'y kapayapaan na umiiral habang bumabagyo pa. Kung babalikan ang mga nakasulat, makikita ang paulit-ulit na tema. Ang kapayapaan ng Diyos ay ipinapahayag sa mga panahon na pinakamadilim. Nang si Jesus ay nagsalita sa kanyang mga alagad bago siya ipako sa krus, sinabi niya, "Ang kapayapaan ko ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito gaya ng ibinibigay ng mundo." Ang mismong oras na iyon ay puno ng takot at pangamba. Ngunit doon ipinahayag ang pinakamalalim na salita tungkol sa kapayapaan. Ngayon, ikumpara mo ito sa sarili mong sitwasyon. Ilang beses mo nang sinabi sa sarili, "Kapag may trabaho na ako, makakaramdam ako ng kapayapaan." O kaya, "Kapag natapos na ang utang, makakapahinga na ako." Ngunit bakit? Kahit may sagot sa mga panalangin, may bahagi pa ring hungkag? Sapagkat ang kapayapaan na galing sa tao ay palaging pansamantala. Ang trabaho ay maaring mawala, ang pera ay maaring maubos, ang mga taong inaasahan ay maaring lumisan. Ngunit ang kapayapaan ng Diyos ay nakatali hindi sa kondisyon kundi sa kanyang presensya. Isipin mo ang mga balitang iyong naririnig, gera, kagutuman, karahasan, at isipin mo rin ang katahimikan ng gabi kung saan naririnig mo ang sarili mong tinig na nagtatanong, "Paano ako mabubuhay bukas?" Doon mismo ipinapasok ng Diyos ang kanyang pangako. Tulad ni Elias na pinakain ng isang uwak sa disyerto, maaring hindi mo maintindihan kung paano darating ang sagot. Ngunit ang kapayapaan ng Diyos ay magbibigay ng lakas na magpatuloy kahit walang malinaw na kasiguruhan. At paano ito gumagana sa praktikal na buhay? Kapag ang ina na walang sapat na pagkain para sa kanyang mga anak ay nagpasya pa ring magdasal at kumapit sa pangako, may dumadaloy na kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng iba. Kapag ang isang manggagawa na nawala ng trabaho ay humarap sa Diyos at sinabi, "Ikaw ang aking pastol, hindi ako magkukulang." May kapayapaang hindi nagmumula sa kalagayan, kundi sa presensya ng may kapal. Kapag ang isang kabataan na puno ng takot sa kinabukasan ay pumili na magtiwala at magsabi, "Panginoon, hawak mo ang aking mga plano," may kapayapaang pumapalit sa takot. Kung tutuusin, ang pangako ng kapayapaan ay hindi nangangakong mawawala ang problema. Ngunit nangangako ito na sa gitna ng problema may kasamang Diyos. At iyon ang pinakamatindi, hindi ka nag-iisa. Habang ang iba ay nababalot ng takot sa mga balitang nakakarinig sila gabi-gabi,
Ikaw ay tinatawag na mabuhay sa ibang dimensyon, ang dimensyon ng kapayapaan ng Diyos na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Ngunit ito ang hamon. Handa ka bang tanggapin na ang kapayapaan na hinahanap mo ay hindi makukuha sa sarili mong paraan? Handa ka bang maniwala na ang mismong salita ng Diyos ay sapat para magdala ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan? Dahil kung oo, ang mismong oras na ito ay maaaring maging punto ng pagbabago. Kapag sinabing, "Ako ang kapayapaan," ito'y hindi alok ng bukas. Ito'y pahayag para sa ngayon. At kung tatanggapin mo ito, isang bagay ang mangyayari. Makikita mo na ang mga alon na dati ay nakakatakot ay hindi na kasing lakas ng presensya ng Diyos. Maririnig mo pa rin ang ingay ng mundo, ngunit higit pa roon, maririnig mo ang tinig ng Panginoon na nagsasabing, "Huwag kang matakot, ako'y sumasa iyo." Kaya habang iniisip mo ang lahat ng ito, itanong mo sa sarili, ilang taon pa ba akong maghahanap ng kapayapaan sa maling lugar? Ilang gabi pa ba akong matutulog na walang katiyakan? Ang Diyos ay nagsasalita ngayon. Ang kapayapaan na hinahanap mo ay nasa akin. At kung bubuksan mo ang iyong puso, matutuklasan mong ang pangakong ito ay hindi teorya. Ito ang sagot sa mismong mga tanong na matagal mo nang dinadala. Ngayon, naiintindihan mo na kung bakit ang pangakong ito ay hindi nakatali sa nakaraan. Ito'y buhay, gumagalaw at nakalaan para sa iyo ngayon. At sa mga susunod na sandali, makikita mo na may mga kwento ng totoong buhay na nagpapatunay na ang kapayapaang ito ay tunay at naipapasa sa mga taong handang maniwala. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay hindi lamang salita, ito'y patunay na kaya niyang baguhin ang kasaysayan ng sinumang tatanggap. May mga sandali na tila hindi sapat ang salita upang ipakita kung gaano katotoo ang pangako ng Diyos. Kaya't nararapat na tingnan natin ang mga kwento ng buhay, mga patunay na hindi lamang letra sa Biblia ang kanyang mga salita, kundi aktwal na karanasan ng mga taong kumapit at nakatagpo ng kapayapaan. Isang babae ang matagal nang nakikipaglaban sa matinding takot. Bawat gabi, hindi siya makatulog sapagkat iniisip niya kung paano mabubuhay ang kanyang mga anak kinabukasan. Nawala ng trabaho ang kanyang asawa at lahat ng inaasahan ay naglaho. Ngunit isang gabi, habang hawak ang isang lumang Biblia, nabasa niya ang mga salita ni Jesus, "Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Doon siya napahinto. Para bang direktang sinagot ng Diyos ang kanyang iyak. At sa mismong gabing, iyon kahit wala pa ring malinaw na sagot sa kanilang problema, nakatulog siya na may kakaibang katiyakan sa puso. Ang milagro ay hindi dumating sa anyo ng biglaang pera, kundi sa anyo ng kapayapaang pumawi ng takot. Kinabukasan, nagising siya nang may lakas upang muling lumaban at mula roon, unti-unting dumaloy ang biyaya. May isa pang lalaki na matagal nang nababalot ng lungkot matapos mawalan ng mahal sa buhay. Sa loob ng maraming buwan, siya ay naging parang anino ng kanyang sarili. Ngunit isang araw, nakarinig siya ng mensahe tungkol sa kapayapaan ng Diyos, isang kapayapaang hindi nakasalalay sa pagkawala o sa pagbalik ng mga taong mahal natin, kundi sa katiyakang ang Diyos ay hindi kailanman lumilisan. Sa oras na iyon, hindi niya mapigilang umiyak. Hindi nawala ang lungkot, ngunit pinalitan ito ng kakaibang katahimikan na nagsabing, "Hindi ka nag-iisa." Mula roon, unti-unti siyang bumangon. Maging sa Biblia, maraming halimbawa ng kapayapaan na kumilos sa gitna ng kaguluhan. Isipin si Elias sa disyerto. Gutom, takot at desperado siyang nagkulong sa kanyang sarili sa ilalim ng puno. Ngunit ipinadala ng Diyos ang mga uwak upang pakainin siya. Hindi lamang pagkain ang ibinigay, kundi katiyakan na ang Diyos ay naroroon. Isipin si Daniel sa kuweba ng mga leon. Ang lahat ng lohika ay nagsasabing katapusan na niya. Ngunit ang Diyos ay nagpadala ng anghel upang takpan ang mga bibig ng mga hayop.
Sa gitna ng matinding panganib, ang kapayapaan ng Diyos ay naging mas totoo kaysa sa kagat ng takot. At hindi ba't hanggang ngayon, ganoon pa rin siya kumikilos? Isang ina na iniwan ng kanyang asawa, ngunit nagpatuloy sa pananampalataya ang nagpatotoo. Akala ko, wala na akong kakapitan, ngunit sa bawat panalangin, naramdaman ko ang Diyos na nagbibigay sa akin ng lakas. Isang manggagawa na naipit sa utang ang nagsabi, "Wala akong alam na paraan, pero nang sinimulan kong ipagkatiwala sa Diyos ang lahat, may kapayapaang hindi ko kayang ipaliwanag, at mula roon dumating ang mga sagot isa-isa." Ang kapayapaan ng Diyos ay nakikita rin sa mga simpleng bagay. Isang kabataan na nilamon ng depresyon ang nagkwento na nang simulan niyang manalangin gabi-gabi at magbasa ng mga awit, unti-unting nagkaroon ng liwanag sa kanyang isip. Hindi biglaang nawala ang kanyang sakit, ngunit dumating ang isang tiyak na pakiramdam, hawak ako ng Diyos. At iyon ang naging dahilan upang hindi na niya gustuhing wakasan ang kanyang buhay. Narito ang katotohanan, ang kapayapaan ng Diyos ay hindi isang ideya, ito ay aktwal na karanasan. Sa bawat patotoo, makikita natin na ang kanyang pangako ay buhay at gumagalaw. Tulad ng sinabi sa Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng unawa ang siyang mag-iingat ng inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. At habang pinapakinggan mo ang mga patunay na ito, maaari mong isipin, paano kung sa akin mangyari? Sapagkat ang Diyos na nagbigay ng kapayapaan sa kanila ay siya ring Diyos na handang magbigay sa iyo. Ang mga kwento ng kanilang paglaya mula sa takot, kanilang muling pagbangon mula sa pagkatalo, at kanilang kalakasan sa gitna ng kawalan, lahat ito'y paalala na ang Diyos ay tapat. Kung sa mga panahong iyon ng Israel ay totoo ang kanyang pangako, kung sa buhay ni Elias at Daniel ay tumayo siya bilang kanlungan, kung sa buhay ng mga taong naririto ngayon ay nagbigay siya ng kapayapaan, bakit hindi siya magiging totoo sa iyo? Ang kanyang salita ay hindi nagbabago. Ang kapayapaan na ibinigay niya noon ay ang kapayapaan ding iniaalok niya ngayon. At kung ikaw ay nagdadalawang isip, tanungin mo ang iyong puso, ilan pang patunay ang kailangan mo upang maniwala. Dahil sa huli, hindi lamang ito tungkol sa kanila, ito'y tungkol sa iyo. Ang mga patotoo nila ay salamin ng maaari ring mangyari sa iyo kung pipiliin mong yakapin ang kapayapaan ng Diyos. At kapag ginawa mo ito, matutuklasan mong ang kanyang pangako ay higit pa sa kasaysayan. Ito'y katotohanang humahawak sa bawat hininga ng iyong buhay. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi natatapos dito, sapagkat ang mga patunay na ito ay hindi lamang kwento ng tao, kundi bahagi ng mas malawak na larawan, isang plano ng Diyos na matagal nang nakaukit sa kanyang mga propesya. At dito bubukas ang mas malalim na kahulugan ng pangakong ito, na masusumpungan sa liwanag ng kanyang mga pahayag para sa hinaharap. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi lamang isang tugon sa pansariling pangangailangan, kundi bahagi ng isang dakilang plano na inihabi mula pa noong una. Kapag sinabi niya, ang kapayapaan na hinahanap mo ay nasa akin, ito'y hindi hiwalay na pangungusap kundi bahagi ng propetikong linya na umaabot mula Genesis hanggang Apokalipsis. Kung bubuksan natin ang kasulatan, makikita nating ang kapayapaan ay laging nakaangkla sa plano ng Diyos na ibalik ang nawala sa Eden. Sa umpisa, ang tao ay nabuhay sa ganap na kapayapaan, walang takot, walang hiwalay, walang kaguluhan. Ngunit nang dumating ang kasalanan, pumasok ang pagkabalisa at ang kapayapaan ay tila naglaho. Mula noon, nagsimula ang kwento ng Diyos upang ibalik ang nawala, at ang bawat pangako ay patungo sa ganap na kapayapaan na siya lamang ang makapagdudulot. Tingnan mo ang mga propeta. Kay Isaias, malinaw na inihayag ang pagdating ng prinsipe ng kapayapaan.
Hindi ba't ito'y matinding pahayag sa panahon kung saan ang Israel ay dinudurog ng mga kaaway? Sa gitna ng pananakop, pangaalipin at pagkatapon isang pangakong nagningning. Darating ang Mesiyas na magdadala ng kapayapaan na walang hanggan. Ang pangakong iyon ay hindi tungkol sa pagtigil ng digmaan ng tao lamang, kundi sa pagbabalik ng pagkakaisa ng Diyos at ng kanyang bayan. Si Jeremias, na nakakita ng pagkawasak ng Jerusalem, ay nagsulat pa rin ng mga salita ng pag-asa. Narito, dumarating ang mga araw, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng bagong tipan. Sa panahong iyon, walang makakaisip ng kapayapaan. Ang templo ay abo, ang lungsod ay giba, ang bayan ay alipin. Ngunit sinabi ng Diyos, darating ang bagong tipan na magbabalik ng kapayapaan hindi lamang sa kanilang bayan kundi sa buong mundo. At kung lilipat tayo sa bagong tipan, makikita natin ang katuparan nito kay Kristo. Sa Kanya nagtagpo ang lahat ng propesya, ang Mesyas na ipinangako, ang tagapaghatid ng kapayapaan hindi lamang sa Israel kundi sa lahat ng bansa. Ang mga salita niya sa mga alagad ay malinaw. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi na ito kapayapaan mula sa takot ng digmaan, kundi kapayapaan na pumapawi sa mismong ugat ng pagkabalisa, ang hiwalay sa Diyos. Sa krus, winakasan niya ang pader na humahati sa tao at sa Diyos, at doon nagsimula ang tunay na kapayapaan na walang hanggan. Ngunit hindi dito nagtatapos ang propetikong larawan. Sa aklat ng Apokalipsis, makikita natin ang pinakaganap na larawan ng pangako. Isang bagong langit at bagong lupa kung saan wala ng iyak, wala ng sakit, wala ng digmaan. Doon ganap na mararanasan ng kapayapaan ng Diyos, hindi na pansamantala kundi walang hanggan. Ang bawat luha ay papahirin at ang bawat sugat ng mundo ay gagalingin. Ito ang huling destinasyon ng lahat ng pangakong binigkas mula pa noong una. At ngayon, paano natin ito iuugnay sa ating panahon? Tingnan ang mundo. Mga bansa na nagbabangayan, kalikasan na lumuluha, sangkatauhan na lumalaban para sa kapirasong kapayapaan. Ngunit hindi ba't ito mismo ang senyales na matagal nang sinabi ng Diyos? Na bago dumating ang ganap na kapayapaan, darating muna ang kaguluhan? Ang mga balita ng digmaan, taggutom at kasakiman ay hindi lamang aksidente, ito'y paalala na ang plano ng Diyos ay papalapit na sa katuparan. Kung gayon, ang kapayapaan na kanyang iniaalok ngayon ay patikim ng darating na ganap na kapayapaan. Kapag natututo kang magtiwala sa kanyang pangako, naranasan mo na ang isang bahagi ng langit sa gitna ng mundo. Ang katahimikan sa puso mo sa kabila ng gulo ay patunay na ang Diyos ay tapat at ang kanyang plano ay hindi matitinag. Ngunit may isa pang aspeto ng propesiya. Habang lumalala ang kaguluhan ng mundo, mas lalo niyang inilalapit ang kanyang mga anak sa kanyang kapayapaan. Ang tanong ay hindi kung mangyayari ang katuparan, sapagkat tiyak na mangyayari ito. Ang tanong ay, hahawak ka ba sa pangako ngayon bago pa dumating ang wakas? Sapagkat kung ang mga bansa ay nasa ilalim ng kanyang plano, mas lalong ang buhay mo ay nasa kanyang kamay. At dito lumalalim ang bigat ng pangako. Hindi ito basta salita ng aliw, kundi bahagi ng dakilang plano ng Diyos para sa buong sangkatauhan. Kapag pinanghawakan mo ito, hindi ka lamang kumakapit sa isang talata, kumakapit ka sa mismong plano ng Diyos na nagsimula pa noong una at magtatapos sa walang hanggang kapayapaan. Kaya ngayon, habang iniisip mo ang lahat ng ito, tanungin mo ang sarili, kung ang kapayapaan ng Diyos ay bahagi ng kanyang dakilang plano, bakit ako maghahanap pa sa ibang bagay na siguradong mawawala? Ang kanyang salita ay malinaw. Ang kapayapaan na hinahanap mo ay nasa akin. At kung papasok ka sa pangakong iyon ngayon, ikaw ay magiging saksi ng katuparan ng isang planong matagal nang inihayag. Ngunit kahit gaano kaganda ang pangako, may isang hamon na hindi natin maikakaila. Paano kung sa kasalukuyan, tila wala ka pa ring nararanasang kapayapaan? Paano kung ang pangako ay parang malayo sa iyo?
Dito pumapasok ang susunod na bahagi, ang matapat na pagtugon ng Diyos sa ating mga pagdududa. Kapag naririnig natin ang pangako ng Diyos tungkol sa kapayapaan, madali tayong mapangiti. Ngunit sa katahimikan ng gabi, may mga tanong na bumabalik na hindi natin kayang takasan. Kung ang Diyos nga ang kapayapaan, bakit marami pa ring gabi na puno ng luha? Kung ang kanyang salita ay totoo, bakit tila walang pagbabago sa kalagayan? Ilang beses ka na bang nagdasal ng buong lakas, ngunit ang sakit ay naroon pa rin? Ilang beses mo nang sinabi sa iyong sarili, sinabi ng Diyos na hindi ako pababayaan. Ngunit natagpuan mo pa rin ang sarili mo na nag-iisa, walang masandalan, walang kasagutan. Narito ang pinakamahirap na tanong na pumipilit sa puso. Kung ang Diyos ay nangako ng kapayapaan, bakit tila napakalayo nito? Kung siya ay nagsabi ng kaginhawaan, bakit marami pa ring sugat ang hindi naghihilom? Hindi ka nag-iisa sa pagdududang ito. Ang mga patriarka at mga propeta mismo ay sumigaw ng parehong hinaing. Si Job, na nawalan ng lahat, ay umiyak, bakit ako isinilang kung pawang hirap lang ang aking mararanasan? Si Jeremias ay nagtanong, bakit ang mga masama ay tila sumasagana at ang matuwid ay nagdurusa? Maging si Habakuk ay humingi ng paliwanag, hanggang kailan, Panginoon, ako'y dadaan sa sigaw ng karahasan at hindi mo dinirinig? Ito ang matinding totoo. Hindi ipinangako ng Diyos na mawawala agad ang lahat ng problema. Hindi rin niya sinabi na hindi ka iiyak o hindi ka masasaktan. Ang kanyang pangako ay hindi isang shortcut upang takasan ng sakit, kundi katiyakan na sa gitna ng sakit, naroon siya. Ang kapayapaan na kanyang iniaalok ay hindi nakasalalay sa pagkawala ng bagyo, kundi sa presensya niya sa gitna ng bagyo. Minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay ang katahimikan ng Diyos. Kapag nananalangin ka at tila walang kasagutan, napakadaling isipin na nakalimutan ka na niya. Ngunit alalahanin ang sinulat ni Habakuk sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng takdang panahon. Bagaman ito'y nagtatagal, hintayin mo sapagkat ito'y tiyak na darating, hindi magtatagal. Ang pangako ng Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Ang problema ay ang oras ng tao ay hindi kapareho ng oras ng Diyos. Kung sa atin, ang kasagutan ay dapat dumating ngayon, sa Diyos, ang kasagutan ay dumarating sa perpektong panahon. Tingnan natin si Abraham. Nangako ang Diyos ng anak, ngunit lumipas ang maraming taon bago dumating si Isaac. Hindi ba't sa pagitan ng pangako at katuparan ay may halong duda at paghihintay? Ngunit dumating ang oras at napatunayan na ang salita ng Diyos ay hindi kailanman bumabagsak. Tingnan si Jose. Nangako ang Diyos ng kadakilaan, ngunit bago niya narating ang trono sa Ehipto, naranasan muna niya ang pagtataksil ng kanyang mga kapatid, ang pagkakakulong at ang maling akusasyon. Ngunit dumating ang araw na ang pangako ay natupad, at doon lamang nakita kung bakit kailangang pagdaanan ang mga luha. Kung gayon, bakit tila hindi dumarating agad ang kapayapaan? Sapagkat may mga bagay na tinuturo ang Diyos sa paghihintay. Itinuturo niya ang tiwala na hindi nakabase sa damdamin kundi sa pananampalataya. Itinuturo niya na ang kapayapaan ay hindi emosyon na pabago-bago, kundi pundasyon na matibay kahit yumanig ang mundo. At higit sa lahat, itinuturo niya na ang kapayapaan ay hindi produkto ng ating plano, kundi kaloob na dumarating mula sa Kanya lamang. O, mahirap tanggapin na minsan ay tila wala siyang sagot. Ngunit tandaan, ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan ng Kanyang presensya. Ang Kanyang pagkaantala ay hindi pagtanggi. Sa halip, ito'y paanyaya na manalig ng higit pa kaysa dati. Dahil kung ang kapayapaan ay darating lamang kapag wala ng problema, hindi iyon kapayapaan mula sa Diyos, iyon ay pansamantalang ginhawa lamang. Ngunit kapag natutunan mong magtiwala kahit sa gitna ng problema, doon lumilitaw ang tunay na kapayapaan na lumalampas sa lahat ng unawa. Kaya't habang ikaw ay nagtataka kung bakit tila malayo pa ang katuparan, alalahanin mo ito. Kung nangako ang Diyos, tiyak na siya'y tapat. Ang kapayapaan na hinahanap mo ay hindi ilusyon. Maaring hindi mo pa ito nakikita ngayon, ngunit ito'y darating.
At habang naghihintay ka, may pagkakataon kang maranasan ng isang bagay na mas mahalaga, ang mismong presensya ng Diyos na higit pa sa sagot, higit pa sa kaginhawaan, higit pa sa lahat ng bagay na kayang ialok ng mundo. Ngunit ang lahat ng ito ay nagdadala sa atin sa isang mahalagang punto. Kung ang kapayapaan ay totoo at tiyak, paano mo ito maisasabuhay sa araw-araw? Paano mo gagawing praktikal ang pangako sa gitna ng iyong sariling sitwasyon? Ang kasagutan ay nakatago sa susunod na hakbang, ang pagtanggap at pagsasabuhay ng kapayapaan ng Diyos sa simpleng paraan, hakbang-hakbang, hanggang maranasan mong ito'y totoo para sa iyong buhay. Kung umabot ka sa puntong ito, hindi ka lamang nakikinig ng pangako, tinatawag ka ng Diyos na isabuhay ito. Ang kanyang salita ay malinaw, ang kapayapaan na hinahanap mo ay nasa akin. Ngunit paano mo ito maisa sa katuparan sa gitna ng gulong dala ng araw-araw? Paano mo gagawing totoo ang kapayapaan ng Diyos kapag ang mga problema ay tila hindi natatapos? Una, kailangan mong alalahanin araw-araw ang mismong pangako. Hindi sapat na ito'y narinig mo minsan lamang. Ito'y dapat ipako sa iyong puso at isipan. Kapag nagising ka sa umaga, bago ka mag-alala tungkol sa iyong trabaho, mga utang o hinaharap, ulitin mo sa iyong sarili, ang kapayapaan ko ay nasa Panginoon. Ang simpleng pagbigkas nito ay nagbubukas ng pinto para sa kapangyarihan ng Diyos na pumasok sa iyong araw. Ikalawa, gawin mong praktikal ang kapayapaan. Kapag dumating ang takot, huwag mo itong itago, ilapit mo agad sa Diyos. Halimbawa, kung ikaw ay isang ina na hindi alam kung saan kukuha ng pagkain para sa iyong mga anak, sa halip na lunurin ang sarili sa takot, sabihing malakas, Panginoon, ikaw ang aking pastol at hindi mo ako pababayaan. Ang bawat pagkakataong uulitin mo ito ay isang hakbang palapit sa kapayapaan. Ikatlo, maglaan ng oras sa panalangin, hindi lamang kapag may krisis, kundi bilang ritmo ng iyong araw. Kapag nakaupo ka sa gabi at nararamdaman ang bigat ng mundo, isara ang iyong mga mata at sabihin, Diyos, binibigay ko sa iyo ang lahat ng hindi ko kayang pasanin. Ang simpleng gawain ng paglalapit ng iyong mga alalahanin ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi mo kayang ipaliwanag. Ikaapat, palitan ng iyong mga iniisip. Madali tayong lamunin ng mga negatibong balita, ng pangamba ng mga boses na nagsasabing wala ng pag-asa. Ngunit ang sabi ni Pablo sa Filipos 4:8, isipin natin ang mga bagay na totoo, marangal at karapat-dapat purihin. Kapag naramdaman mong nalulunod ka na sa takot, magbukas ka ng salita ng Diyos at hayaang ito ang bumuo ng iyong isipan. Ang kapayapaan ay dumadaloy kung saan nakatuon ang iyong mga mata. Ikalima, pasalamatan ng Diyos kahit bago dumating ang sagot. Ang pasasalamat ay isang gawa ng pananampalataya na nagsasabing, naniniwala ako na ang kanyang pangako ay totoo, kahit hindi ko pa ito nakikita. Kapag natutunan mong magpasalamat sa gitna ng kakulangan, ang kapayapaan ng Diyos ay magsisimulang pumuno sa iyong puso. Isipin ng isang ama na nawala ng trabaho. Sa halip na lunurin ang sarili sa pagkabahala, araw-araw niyang inuulit, salamat Panginoon dahil alam kong ikaw ang aking tagapagkaloob. Isipin ang isang kabataan na nalulunod sa takot sa hinaharap. Sa halip na magpatalo sa pag-aalala, pinipili niyang sabihin, salamat Panginoon sapagkat hawak mo ang aking bukas. Sa bawat pasasalamat bumabagsak ang mga pader ng takot at pumapasok ang kapayapaan ng Diyos. Ang mga hakbang na ito ay hindi teorya, sila'y praktikal na paraan upang maranasan ang pangako. Ang bawat salita ng Biblia na binibigkas mo, ang bawat panalangin na iniaalay mo, ang bawat pasasalamat na iyong ibinubulong, lahat ng ito ay mga pintuan kung saan pumapasok ang kapayapaan ng Diyos. Ngunit higit pa rito, ang kapayapaan ay hindi lamang para sa loob mo, kundi para rin sa paligid mo. Kapag ang isang tao ay tunay na puno ng kapayapaan ng Diyos, ito'y dumadaloy sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho, at maging sa kanyang komunidad. Ang iyong anak na dating natatakot ay makakakita ng lakas sa iyong pananampalataya.
Ang iyong kapitbahay na nalulunod sa problema ay makakaramdam ng pag-asa dahil sa iyong kapayapaan. Kapag dala mo ang presensya ng Diyos, ikaw ay nagiging ilaw sa gitna ng dilim. Ngayon, isipin mo kung ano ang maaaring mangyari kung araw-araw mong isasabuhay ang mga hakbang na ito. Isang linggo ng pananalangin, pagbigkas ng kanyang pangako, pagpapalit ng takot ng salita ng Diyos, at pasasalamat bago pa dumating ang sagot. Hindi mo ba makikita ang pagbabago? Hindi ba't mararamdaman mo na ang bigat sa dibdib ay napapalitan ng katahimikan? Ang gulo sa isip ay nagiging malinaw? Kaya ngayon hindi na sapat na malaman mo lamang ang pangako. Ang Diyos ay humihiling na ito'y isabuhay mo, sapagkat ang kapayapaan ay hindi nakalaan sa teorya kundi sa aktwal na karanasan. At kung sisimulan mo ito ngayon, matutuklasan mong ang kapayapaan ng Diyos ay mas totoo kaysa sa anumang unos na iyong kinakaharap. Ngunit may isa pang hakbang na mas malalim, hindi lamang personal na pagsasabuhay ng kapayapaan, kundi ang kolektibong pagtindig ng lahat ng naniniwala. Sapagkat kapag ang bayan ng Diyos ay sabay-sabay na humakbang sa pananampalataya, may kapangyarihan na lumalampas sa bawat individual. At ito ang susunod na tawag, isang panawagan na hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat na naghahangad ng kapayapaan ng Diyos. Ngayon ay oras na hindi lamang upang marinig ang pangako, kundi upang tumugon dito. Hindi sapat na sabihin mong naniniwala ka, kailangan mong kumilos, kailangan mong buksan ang iyong puso at ipahayag, Panginoon, ang kapayapaan na hinahanap ko ay nasa iyo. Sapagkat ang kapayapaan ng Diyos ay hindi automatikong bumababa sa ating buhay. Ito'y tinatanggap, inaangkin at isinasabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sa sandaling ito, nakikiusap ang Diyos sa iyo. Huwag mong hayaang lumipas ang pagkakataong ito nang hindi mo siya sinasagot. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon. Habang pinapakinggan mo ang mga salitang ito, ang Espiritu ng Diyos ay kumakatok sa iyong puso, nagsasabing, Anak, ako ang kapayapaan na matagal mo nang inaasam. Lumapit ka at tanggapin mo ako. Isara mo ang iyong mga mata at huminga ng malalim. Sa gitna ng iyong iniisip na kaguluhan, ilagay sa harap ng Diyos ang lahat ng kinakatakutan mo. Sabihin mo sa tahimik na panalangin, Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang aking takot, ang aking mga alalahanin, ang lahat ng bigat na hindi ko na kayang pasanin. Pinipili kong maniwala na ang kapayapaan na hinahanap ko ay nasa iyo. Hindi ka nag-iisa sa sandaling ito. Sa iba't ibang dako, libu-libong tao ang nakikinig at nagsasabi ng parehong panalangin. Ang iyong tinig ay nakikisama sa isang dagundong ng pananampalataya na umaakyat sa langit. Ang iyong luha ay hindi nag-iisa. Ito'y sumasama sa luha ng iba pang naghahangad ng kapayapaan ng Diyos. At sa pagsasama-sama ng ating mga puso, nagiging malinaw, hindi tayo pinabayaan. Ang Diyos ay gumagawa at siya'y lumalapit sa lahat ng kanyang anak na nananabik sa kanya. Ngayong oras na ito, hinihiling ng Panginoon na iwan mo ang mga bagay na patuloy na kumikitil sa iyong kapayapaan. Ano ang bagay na kinapitan mo ng matagal? Pera, relasyon, trabaho, kontrol. Ilagay mo ito sa kanyang mga kamay at sabihin, Panginoon, ikaw nawa ang maging aking sandigan. Ikaw lamang ang aking kapayapaan. Ang simpleng kilos ng pagsuko ay nagbubukas ng pintuan para sa isang bagay na hindi kayang ibigay ng mundo at hindi lang ito para sa iyo. Ang bawat pagsuko mo ay nagiging patotoo sa iba. Kaya't sa sandaling ito, kung talagang nais mong tumindig sa pananampalataya, gawin mo itong pampublikong pahayag ng iyong paniniwala. Sabihin sa iyong mga labi, at kung nais mong palakasin pa ang iyong paninindigan, isulat sa mga komento, tinatanggap ko ang kapayapaan ng Diyos. Hindi ito basta salita lamang. Ito ay isang hakbang ng pananampalataya, isang patotoo na nagsasabing, ako'y bahagi ng bayan ng Diyos na naniniwala na ang kanyang pangako ay totoo. Huwag mong hayaang agawin ng takot ang pagkakataong ito.
Ang natinig ng Diyos ay nagsasabing, ngayon ang araw ng kapayapaan, at kapag sumagot ka, isang pintuan ang magbubukas sa iyong buhay. Hindi mo kailangang makita agad ang lahat ng pagbabago upang maniwala. Ang kailangan mo lang ay tanggapin ngayon na ang Diyos ay tapat at siya ang kapayapaan. At habang ang iyong puso ay bukas na, maghanda ka. Sapagkat ang susunod na hakbang ay higit pa sa pagtanggap. Ito ay isang sandali ng sama-samang panalangin, isang pag-aalay ng ating mga tinig sa Diyos, isang pagtindig ng pananampalataya na magbubukas ng langit at magpapatunay na ang kanyang pangako ay buhay at gumagalaw sa ating kalagitnaan. Isara mo ang iyong mga mata ngayon at tahimik na ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib. Ito ang sandali ng panalangin, ang sandali kung saan ang lahat ng narinig mong pangako ay isinasa puso at inaangkin. Sabihin natin ng sama-sama, hindi bilang individual na nakahiwalay, kundi bilang isang bayan na naniniwala. Panginoon, ikaw ang aking kapayapaan. Ama sa langit, lumalapit kami sa iyo ngayon na may mga pusong puno ng bigat at pagod. Dinadala namin ang aming mga takot, ang aming kawalan, ang aming mga sugat at lahat ng bagay na nagiging hadlang upang maranasan ang kapayapaan. Ngunit sa harap mo inilalapag namin ito, sapagkat malinaw ang iyong sinabi, ang kapayapaan na hinahanap mo ay nasa akin. Kaya ngayon, kami dumudulog, humihingi at nananalig na ang kapayapaan mo ang siyang babalot sa amin. Panginoon, pinangahawakan namin ang iyong pangako. Sinabi mo sa iyong salita na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Kaya't ngayon, sa ngalan ni Jesus, tinatanggap namin ang kapayapaan na lumalampas sa lahat ng unawa. Kapayapaan na pumapawi sa takot ng isang inang nag-aalala para sa kanyang mga anak. Kapayapaan na nagbibigay lakas sa isang amang nawalan ng trabaho ngunit patuloy na lumalaban. Kapayapaan na bumabalot sa isang kabataang naliligaw ng landas at nagtataka kung may kinabukasan pa siya. Panginoon, ipuin mo ang bawat puso ngayon. Kami ay nananalangin para sa kagalingan. Sa mga katawan na pinahihirapan ng sakit, idinadalangin namin na dumaloy ang iyong kapayapaan na nagdadala ng lakas at kagalingan. Sa mga pamilyang wasak ng alitan, idinadalangin naming dumating ang kapayapaan na nagbubuklod muli. Sa mga tahanang puno ng takot at kawalan, idinadalangin namin ang kapayapaan na nagbibigay ng katiyakan. Panginoon, ikaw lamang ang makapagbibigay ng lahat ng ito. At ngayon, sa autoridad ng pangalan ni Jesus, idinideklara namin na ang bawat kasinungalingan ng kaaway, ang mga tinig ng pagkabalisa, takot at kawalan ng pag-asa ay walang kapangyarihan. Ipinahahayag namin ang katotohanan ng iyong salita. Kami ay tinubos, kami ay iniibig at kami ay may kapayapaan sa iyo. Ang bawat puso na nakikinig ngayon ay binabalot ng iyong presensya. Wala nang lakas ang dilim sapagkat ang iyong liwanag ay sumisiklab. O Diyos, pinasasalamatan ka namin. Hindi dahil tapos na ang lahat ng problema, kundi dahil alam naming ikaw ay kasama namin sa gitna ng lahat. At kung ikaw ang aming kasama, sino pa ang aming katatakutan? Kaya't ngayon, buong lakas naming sinasabi, ako'y may kapayapaan sa Panginoon at habang ang panalangin ito ay nagtatapos, hinihiling ko sa bawat isa na sumang-ayon. Sabihin mo mula sa iyong puso, Amen, ako'y naniniwala. At kung kaya mo, isulat mo rin ito upang maging patotoo. Tinatanggap ko ang kapayapaan ng Diyos, sapagkat ang pananalig na ipinapahayag ay pananalig na lumalago. At sa ating sabay-sabay na pag-amin, nagiging mas malinaw ang katotohanan ito. Ang kapayapaan ng Diyos ay buhay, gumagalaw, at ngayon ay nasa atin. Kaya't manatili tayong bukas, sapagkat ang kapayapaan na ating ipinagdasal ay magpapatuloy. At sa susunod na sandali, hayaan mong ang kanyang salita ay magdala sa iyo ng aliw, ng katiyakan at ng pag-asa na magpapatibay sa iyong pananampalataya. Ngayon, matapos ang ating panalangin at pag-iyak sa harap ng Diyos, hayaan mong dumaloy ang isang kakaibang katahimikan sa iyong puso.
Ito ang sandali ng paghinga, ng paglapit sa Panginoon na may katiyakang siya ay tapat. Tandaan mo ito, ang Diyos ay hindi kailanman nabigo sa kanyang mga pangako. Kung sa nakaraan pinatunayan niya ang kanyang sarili sa Israel, kay David, kay Elias, kay Daniel, at sa napakaraming iba pa, tiyak na ipapakita rin niya ang kanyang katapatan sa iyo. Sinasabi ng kasulatan sa Isaiah 41:10, "Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka." Ito ang tinig ng Diyos na bumabalot sa iyo ngayon, tinig na nag-aalis ng takot at nagbibigay ng katiyakan. At sa Jeremias 29:11, muli nating naririnig, "Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong ikabubuti ninyo at hindi ikasasama upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan." Ang mga salitang ito ay hindi lamang para sa nakaraan. Ito'y mismong buhay na tinig ng Diyos na nagmumula ngayon para sa iyo. Pakinggan mo rin ang sinabi ni Pablo sa 2 Korinto 1:20. "Sapagkat gaano man karami ang mga pangako ng Diyos, ang lahat ng iyon ay natutupad kay Kristo." Ang ibig sabihin nito ay wala ni isang pangako ng Diyos ang babagsak o mawawala. Ang bawat isa ay may katuparan kay Kristo. At dahil ikaw ay nasa Kanya, ikaw ay bahagi ng katiyakang iyon. Kaya't sa halip na lamunin ng takot ang iyong puso, isipin mo ito, ang Diyos ay nakaupo sa trono, hindi nagbabago, hindi natitinag. Ang Kanyang kamay ay nakalahad sa iyo, at sa sandaling ito, Siya ay nagsasabi, "Anak, ako ang iyong kapayapaan." Isipin mo ang iyong tahanan na nababalot ng presensya ng Diyos. Ang mga dingding na dati puno ng takot at alitan, ngayoy pinupuno ng kapayapaan. Isipin mo ang iyong mga anak na natutulog na may katahimikan dahil alam nilang ang Diyos ang nagbabantay. Isipin mo ang iyong hinaharap na dati puno ng tanong at pangamba. Ngayon ay tinatakpan ng katiyakan na hawak ito ng Panginoon, hindi ka nag-iisa. Maraming beses mong inisip na walang nakakaunawa sa bigat ng iyong pasanin. Ngunit narito ang Diyos, malapit, nakikinig at nagbibigay ng lakas. Kaya't sa bawat oras na muli kang tablan ng takot, alalahanin mo, ang kapayapaan na hinahanap ko ay nasa Kanya. Hindi sa mundo, hindi sa tao, hindi sa sariling kakayahan, kundi sa Diyos lamang. Ito ang panahon upang manatiling matatag. Hindi palaging madali at may mga araw na tila wala kang nararamdaman. Ngunit ang pananampalataya ay hindi nakasalalay sa damdamin, kundi sa katotohanan ng salita ng Diyos. At ang katotohanan ay ito, ang Kanyang mga pangako ay hindi nagbabago. Siya ang parehong Diyos kahapon, ngayon at magpakailanman, kaya't lakasan mo ang iyong loob. Kahit anong unos ang dumarating, mayroon kang kanlungan. Kahit gaano karaming gabi ang puno ng luha, may umagang dumarating na may bagong pag-asa. At sa bawat hakbang, maaari mong sambitin, "Diyos, sa iyo ako nagtitiwala, sa iyo ko natatagpuan ang kapayapaan." At habang pinapahinga mo ang iyong puso sa katotohanan ito, maghanda ka, sapagkat may huling mensahe pa ang Diyos para sa iyo. Isang paanyaya, isang panawagan at isang hakbang ng pananampalataya na magpapatibay hindi lamang ng iyong puso kundi ng iyong ugnayan sa Kanya. Ngayong narinig at naranasan mo ang mensaheng ito, panahon na upang ipako sa iyong puso ang katotohanan. Ang kapayapaan na matagal mo nang hinahanap ay hindi ibinibigay ng tao, hindi nabibili ng salapi at hindi nakukuha sa mga bagay ng mundo. Ang kapayapaan ay si Kristo mismo at Siya ay nag-aanyaya sa iyo araw-araw. "Halika, anak, sa akin mo ito matatagpuan." Lahat ng narinig mong patotoo, lahat ng pangakong binasa natin mula sa kasulatan, lahat ng panalangin ating sabay-sabay na binigkas, lahat ng iyon ay naglalayo na ipakita sa iyo ang isang malinaw na mensahe. Ang Diyos ay tapat.
at hindi niya bibiguin ang sino mang kumakapit sa kanyang salita. Kaya't ngayon, tandaan mo, kung sa buong video na ito ay hinahanap mo ang pinakabuod, ito lamang iyon, may kapayapaan para sa iyo, at ito'y matatagpuan lamang sa Diyos. Huwag mong hayaang nakawin ng kaaway ang pag-asa na itinanim sa puso mo ngayon. Huwag mong hayaang matapos dito ang pananalig na iyong ipinahayag. Dalhin mo ito sa bawat araw, bawat gabi, bawat sitwasyong nakakatakot. Sabihin mo palagi, Diyos, Ikaw ang aking kapayapaan. At bago tayo tuluyang magtapos, nais kitang hikayatin na huwag manatiling mag-isa sa laban na ito. Dito sa ating komunidad, araw-araw tayong nagsasama-sama upang alalahanin ang mga pangako ng Diyos at magpalakas ang espiritual. Kaya't kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo ang button na iyon ngayon at i-activate ang kampana para sa mga susunod na mensahe. Sapagkat bawat araw, may bagong pahayag, bagong panalangin at bagong patotoo na magpapatibay ng iyong pananampalataya. Ibahagi mo rin ang mensaheng ito. Maraming tao ang kagaya mo, mga pamilyang nalulunod sa takot, mga kaibigang pinipilit ngumiti habang umiiyak sa gabi, mga kapatid na nagtatago ng sugat na hindi makita ng iba. Maaari kang maging instrumento ng Diyos para maabot sila. Ipadala mo ito sa isa, dalawa o higit pang tao na alam mong nangangailangan ng kapayapaan ng Diyos ngayon. At huwag kalimutan ang huling hakbang. Iwan mo ang iyong pahayag ng pananampalataya sa mga komento. Isulat mo ng buong tapang, ako'y nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Ang simpleng hakbang na iyon ay hindi lamang magpapatibay sa iyo, kundi magiging liwanag din para sa iba na makakabasa. Makikita nila na hindi sila nag-iisa, kundi bahagi sila ng isang malaking pamilya ng pananampalataya. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, nais kong iwan sa iyo ang isang huling katotohanan. Ang Diyos ay hindi nagbabago at ang kanyang salita ay hindi bumabagsak. Ano man ang iyong pinagdaraanan ngayon, hawakan mo ito. Ang mga pangako ng Diyos ay totoo at ang kapayapaan na kanyang ibinibigay ay sapat upang dalhin ka hanggang sa wakas. Kaya lumakad ka sa lakas ng Panginoon, huminga ka ng malalim at tanggapin mo ng buong puso, ikaw ay hindi nag-iisa at ang kapayapaan na hinahanap mo ay nasa Kanya. At hintayin mo ang susunod na video sapagkat muli tayong lulubog sa isang panibagong pangako ng Diyos, isang pangako na magpapaalab muli ng iyong pag-asa at magpapatibay ng iyong pananampalataya. Hanggang doon, manatiling matatag sapagkat ang Diyos ay tapat magpakailanman.